Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga ka-review natin, no, kapapasok lang. Grabe to, matinding utos ni Pres BBM at BP Sara, Franz Castro tinapos na. Alright mga ka-review natin, yan po ang ating alamin mula po rito sa channel ni Banat News Updates. Yan mga ka-review natin, no, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates yan mga ka-review natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, no, eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Una po, nagsalita po yung leadership ng House na wala raw po silang balak, kasama po si Erwin Tulfo sa mga nagsalita, na wala raw pong balak ang mga congressman na impeach si Sara Duterte. Galing po sa inyo yan. Hindi naman sa aming mamamayan yan. Anin po natin yan, susuriin natin yan. Responding to claims that Speaker Romualdez is undermining BP Sara due to potential competition in the 2028 election, the LIP stated that these rumors are without merit. Wala parang merit. Hindi pala tatakbo si Speaker eh. Bakit may mga MR? Bakit may mga MR? Okay, last. Hindi natin binabasa lahat, ang haba eh. May mga binabasa lang ako. Hindi raw tatakbo si Martin. Sabi ni Dalipe. Hindi talaga. Okay, he affirmed that if she has, ito pinakamalupit. Sabi ni Dalipe, concluding his statement, Leader Dalipe offered reassurance to supporters of Vice President Sara Duterte. Kami yun. He affirmed that if she has not committed any wrongdoing, there is no reason for concern. Hindi ka pa sigurado kung may ginawang kasamaan kung na walang ginawa si Inday Sara. Huwag daw tayo mag-alala kung wala naman daw ginawang anomalya si Inday Sara, wala daw tayo dapat ikabahala. Kami pa sinabihan mo niyan. Napakabanal nyo sa mga congressman. Ang babanal nyo ba? He called for adherence to truth and transparency in politics and urged the public to refrain from spreading rumors that could harm the democratic process and the unity of the nation's leaders. Wow! Antindi, concern kayo sa sa unity Hanep. Antindi talaga nitong mga congressman. Biglang ngayon, concern na kayo, pinatatahimik nyo na yung mga supporter ni Sara Duterte. So yan nga mga ka-review natin dahil nga po dito sa pinapakalat na fake news, di ba? Ni Representative Castro, mga ka-review natin na di umano, di ba? Na ipapa-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Yan po pinabolaan pinasinungalingan yan na lang po, no? Kasi sinungaling naman talaga no? Pinasinungalingan po ng iilang mambabatas, mga ka-review natin. Itong sinasabi ni Representative Castro, mga ka-review natin, na merong namumuong impeachment, di ba? Plan, di ba no? Dito kay BP Sara. So yan mga ka-review natin, gawa-gawa lang pala ni Castro, mga ka-review, yung sinasabi niyang plano. Napatalsikin po itong ating mahal na Vice Presidente. No? Bakit kaya? Diba? Bakit kaya? Pero ba, 'di ba? Sinasabi naman dito, mga ka-review natin, na hindi raw po tatakbo si Speaker Romualdez sa darating na 2028, mga ka-review natin. Pero bakit ngayon pa lang parang nag-prepare na sila, 'di ba? Todo na sila sa paninira, sa black propaganda, ano pa ba, mga paninira nila kay BP Sara, di ba?
Parang ino-operate na nila ngayon pa lang, di ba? Demolition na operation, di ba? Operation Demolition, yan mga karibin natin. Kay BP Sara, maaga po itong demolition na job, di ba? Kaya BP Sara, no? Kaya hindi mo talaga hindi mo maaalis na isipin ng taong bayan na itong si Romualdez ay may ambisyon talagang, di ba? May ambisyon talagang maging tumakbo, di ba? Bilang presidente sa darating na 2028 mga karibin natin. Dahil mismo, di ba? Si dating Pangulong Duterte sinabihan niya, no? Dati, di ba? Binulgar na po 'yan ni dating Pangulong Duterte na may plano nga itong si Romualdez na maging presidente ng Pilipinas. Nako po. Huwag niyo nang i-deny, wag niyo nang i-deny 'yan. Halata naman, 'di ba, mga karibin natin, na ganun po talaga ang lumalabas, 'di ba, sa mga actions ninyo, no? Lalo na at nakipagsabuatan na kayo dito sa Makabayan Black. Ito nga, tama po, may nag-comment po kung si Robin Padilla nga po, mga karibin natin, pinalalayas, 'di ba? Dahil nga po siya ay maka-China, mga karibin natin, bakit itong si Franz Castro, itong Makabayan Black, mga karibin, ay di rin natin palayasin, no? Dito sa ating bansa, total, di ba? Halata naman at kumpirmado naman na sila po, no? Yung grupo nila ay sumusuporta or di mismo sila mismo ay mga makakaliwa, no? Mga karibin natin. Mga supporter na ni Sara Duterte ngayon ang manahimik kasi nakakasira kayo sa unit team. Kami nakakasira sa unit team. Tahimik nga kami, sumusuporta eh. 'Di ba? Tagapagtanggol pa nga ako ng presidente niyo. Mas marami pa nga akong pagtatanggol dahil yung mga vlogger ninyo mahihina magtanggol eh. Wala naman, naghihintay lang ng mga rin yan. Naghihintay lang din ng mga paano natin ipagtatanggol to. Ngayon, kayo na lang magtanggol. Ang dami na kahileran yung ginagawa kay Sara Duterte, tsaka sa mga Duterte. May kaso na. May kaso na sa Supreme Court. No? May kaso yung confidential fund. May pangalawang kaso pa sa confidential fund. May kaso pa nasa ICC. May kaso pa si Castro. Magkakakaso pa si Pangulong Duterte uli kay Laila de Lima. Nagbanta na nakakasuhan. Tapos wala pa rin. Unity ba yan? Unity? Yung sari-saring kaso na yan? Unity ang tawag niya riyan? Hindi nyo nga maawat yung mga kaalyado nyo. Okay. Isa-isahin natin, no? Huwag mong pagbintangan ang publiko. Huwag mong sabihan pala, hindi. So yan mga karibin natin, okay lang naman yan na kasuhan, di ba? Kasuhan nila. Sige, kasuhan ninyo kasi sabi nga ni dating Pangulong Duterte, di ba? Once na may against, di ba? Against sa gobyerno or something na umuopos, mga karibin natin, doon lang makikita na mayroon talagang demokrasya sa ating bansa, di ba? So okay lang yan, nakasuhan ninyo, at least, di ba? May papakita, at least masasampal kayo ng katotohanan, di ba? Kapag kinasuhan nyo po sila, alangan naman, hayaan na lang kayo na ganun-ganunin na lang yun, di ba? Siyempre, magdidepensa rin yan, no, mga karibin natin. At ang depensang po yan, di ba? Na yan, nabubuloy na tayo. Ang depensang po yan ay, yan po ang sasampal sa inyong mga mukha. Ha? Kayong mga kaliwang Makabayan Black at sino pa man na de Lima, mga Dilawan, di ba? Sampal po yan sa inyong pagmumukha pag, di ba, napatunayan na wala nga silang kasalanan. Yan, ha? Yan, hayaan lang po natin ang magkasampa ng kaso, mga karibin natin. At least, umiira lang demokrasya sa ating bansa, di ba? Yun nga pong sabi ni dating Pangulong Duterte. Di pagbintangan. Huwag mong sabihin sa publiko na huwag kaming magpakalat ng maling balita sa impeachment. Ang pagsabihan mo, yung kaalyado nyo si Franz Castro. Dahil si Franz Castro ang nagbalita niyan. Ayan, no? Si Franz Castro. Baka hindi mo alam kung saan dyaryo niya sinabi yan. Tayo na rin na mag-provide sa kanila. Ano ang gagawin nyo? Sabi mo, fake news.
congressman nyo ang nagpe-fake news. Kung fake news yan, ang nagpakalat po niyan si Franz Castro. Anong gagawin nyo kay Franz Castro? Wala lang, di ba? Dahil hindi nyo kaya si Franz eh. Mas malaki pakinabang ni Franz Castro. Hindi Yun nga po mga karibin natin, dapat palayasin na itong si Franz Castro dito sa Pilipinas. No? Kasi, di ba, fake news yan eh. Paninira yan eh sa isang opisyal ng ating bansa. Nako po. Mag-move on ka. Wala naman kaming pakialam sa'yo. Hindi ka naman namin kaano-ano. Gusto mo mag-move on, wag mo kaming turuan. Wag mo kaming turuan na mag-move on. Ano yun? Atake lang kayo? Hindi namin pagtatanggol si Sara Duterte? Ito po ang sinabi ni Franz Castro, ang linaw. Saan niya sinabi yan? One News. Ayan, no? Castro disclosed that political party leaders are behind the talk of impeachment. Party leaders. No? Party leaders. Ang behind sa impeachment ay So yun nga po mga karibin natin, no? Dapat may gawin po rito, no? Ang Kongreso dito kay Castro mga karibin natin na kung saan, di ba? Nagpapakalat po ng maling balita, no, mga karibin natin. Hindi naman pala ganon, no? Yung plano ng Kongreso, di ba? Yung mga party leaders daw mga karibin natin, sabi ni Castro may planong patalsikin, no, ang ating mahal na Vice Presidente. Pero ayon po sa mga interview mga karibin natin dito sa mga iilang party leaders, hindi naman daw totoo mga karibin natin. Ha? Ngayon, di ba? Kung sa isang kumpanya nga, for example, nagtatrabaho ka, di ba, sa isang kumpanya, may punishment yan mga karibin natin. Once na nagsinungaling ka, di ba? Ikaw pa kaya na isa kang public servant, di ba? Castro? Hindi lang natin alam kung talagang isinasa puso ba ni Franz Castro ang kanyang pagiging public servant mga karibin natin, no? Sana bigyan to ng action ni House Speaker Romualdez, no, na pagpapakalat ng maling balita mga karibin natin ni Franz Castro. Sa palagay niyo po ba, magkakaroon po ba ng reaction na something na disciplinary actions, no? Para matuto naman itong si Castro. Kasi mga mambabatas kayo, mga karibin natin, mahirap naman kung palagi na lang kayong, di ba? Ganyan, no? Maninira kayo ng tao na wala namang ginagawa sa inyo, di ba? Nagtatrabaho lang po ang ating mahal na Vice Presidente. Yun nga lang mga karibyo, talagang ayaw nila sa CIF kasi talagang nasasagasaan, no? Itong sila Castro, Makabayan Black at ilan pang mga kongresista, mga karibin natin, no? Sa kanilang mga ginagawa, di ba? Sa kanilang mga grupo, nasasagasaan na siguro mga karibin natin, ha? So yan mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito? Talagang napakasinungaling yan mga karibin natin, ha? Nitong si Franz Castro mga karibyo. No? At pinasinungalingan niya ng ilang party leaders. Yan mga karibin natin, ha. Ano po ang inyong reaksyon? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po rito sa balitang ito. Right mga karibin natin, huwag din po kalimutan mag-subscribe kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po. Yan, payag po ba kayong palayasin na ito si Castro sa Pilipinas? No? Comment na po. Maraming salamat po.